Always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Okay, sir, kasi kanina din meron kayong nabanggit na parang hindi kayo sinusunuran o sinusunod? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues, kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Wow, grabe ang bigat ng bitaw niya dito Gusto, klaro, itong impeachment na ito. Hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin na maging sunod-sunuran kay Speaker. Yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Wala. Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Pero hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? So, parang merong awayang Senado at House na naman dito. Parang may naalala ako dito. Usapan natin yan mamaya konti. So, ito, sabi kasi ugong-ugong na dahil takot daw si Cheese kay VP Sara or merong ibang nagsasabi na nabayaran daw ng mga Duterte or talagang Duterte itong si Cheese Escudero. Panoorin natin. Escudero na hindi siya takot kay Vice President Sara Duterte. Hindi kami utusan ng Kamara. Hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang kamara. What happens? Wala pong trial. Is it that plain and simple? Hindi siya matutuloy dahil masusunod mayoriya. Ngayon kung mali yun sa pananaw ng ilan, malaya silang pwede maghain ng kaso sa Korte Suprema. Ngayon, sa kabilang banda, Pinky, tingnan mo rin yung practical side ng hypothetical question na tinatanong mo. Kung mayoriya ng Senado, ibig sabihin 13 out of 24, nagsabing wala kaming jurisdiction, higit yon sa 1/3, ibig sabihin hindi naaabot sa 2/3 yung magko-convict for whatever reason. No jurisdiction, no evidence, kung ano man ang rason. Dahil ang kaso na didismiss yan, base sa kung ano mang rason. Ang kaso na ko-convict ang sino mang nasasakdal, base sa kung anumang rason din. So, yung mga miyembro ng Senado sa 20th Congress, pwedeng magpasya kaugnay niyan. Hindi namin sila pwedeng itali ang kamay. Okay. Pero, ulitin ko, kung mali yun sa pananaw ng ilan, pwede nalang questionin sa Korte Suprema at ang Korte Suprema is, under our Constitution, the final arbiter with respect to interpreting what is constitutional and what is not. So, napakalinaw ang inilatag dyan ni Senate President Cheese Escudero. Pwede silang maghain sa Korte Suprema in case na magboto yung 20th Congress na hindi namin ito jurisdiction. So, hindi po mapipigilan yan. So, napaka-positibong pakinggan at marinig yan mula sa isang Senate President. Nakakatuwa nga naman. Dahil itong mga dilaw, makakaliwa, makabayan, nag-iiyak na sila. Kagaya nitong abogado ng third impeachment complaint na si Ligutan. Nalagutan tuloy si Ligutan kasi umiiyak na siya dahil daw alarming daw itong decision ni Cheese Escudero na i-move yung June 2 na convening to June 11 kasi mukhang magiging malabo na maitawid from the 19th to 20th Congress. Ganun pa man, pwede nilang ihain ito sa Korte Suprema. At ano ba ang sabi nitong si Attorney Ligutan? Tignan natin May nakikita po ba kayong senaryo na aabot talaga sa Korte Suprema ang issue ng impeachment? Tatanggapin po ba ito ng Supreme Court?
All right, so reading between the lines, the body language of those involved in the study, I think that's what they're expecting. That's what they are hoping for somebody to file a case before the Supreme Court. So yung init, yung spotlight will now be third to the Supreme Court. So parang mabibigyan ng free pass, so to speak, yung Senate with them not proceeding with trial. So I really hope na hindi umabot sa Supreme Court kasi I really hope na hindi umabot sa Supreme Court. For me, as a student of constitutional law, Corina, it's really clear na yung usapin ng impeachment, dapat it is the exclusive domain of Congress in the House tsaka ng Senate. So pag umabot sa Supreme Court, it is a victory for the camp of the Vice President, and it's like giving the Senate a free pass. Narinig niyo yung sabi, it is a victory kapag ito ay umabot sa Supreme Court. Bakit niya sinasabi yun? Unang-una, kung titignan natin ng siguro malaliman, gusto nila sa impeachment trial or sa court ng impeachment. Bakit? Kasi doon botohan. Kahit wala kang evidence, ang evidence mo lang ay yung sinabi na ganito, sinabi ng ganito, or yung statement na ganito, statement na ganyan, boboto pa rin yan sila. Pero kasi pagdating sa Supreme Court, kailangan ng matibay na ebidensya. And take note, remember, pinag-uusapan pa yan sa COA. Andun yung mga evidence sa COA. So, what will the Supreme Court do? Sasabihin na nila yung mga evidence doon sa COA. O di, kaya victory for Duterte kasi evidence-based tayo pagdating sa Korte Suprema. Pagdating sa impeachment court, vote-based po tayo. Kaya ayaw nila eto, tignan natin Ipinagtanggol ni VP si Chis Escudero. Base sa pagkakakilala niya kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi ito klase ng politiko na natatakot. Kaya dinepensahan niya na hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga akusasyon o pambabatiko sa mambabatas na sinasabing ito ay may pinoprotektahan o ito ay may kinakatakutan. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita ma'am kasi papagalitan na naman ako nila. Baliktad siya yung pinapagalitan, hindi yung siya yung nagpapagalit sa mga tao niyo. Pagalitan na naman ako noon ma'am ng mga lawyers ko, so tanong natin yung lawyers. So yan po kasi nakikita nila ngayon, lalo na dyan sa kabila, na ito daw si Chis Escudero ay talagang Duterte daw. Kasi ba't ganyan na ang kanyang inaasta ngayon? So, isang kumakalat nga na larawan ngayon ebidensya, ayan, kasama si Chis, nila tatay. Pero ako, may something dito, Alam niyo kung bakit may sinasabi akong something? Tingnan na lang natin kapag talagang hindi nag-pursue itong impeachment trial na ito because of this postponement na ginagawa ni Chis Escudero, then talagang sincere at totoo talaga na Duterte itong si Chis Escudero. Pero pag natuloy ito, ito yung sinasabi ko na meron silang something nito. Anong basihan ko? Nakita ninyo anong sabi ni Chis Escudero? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin... So kahit na sinabi ni Chis Escudero yung napakabigat na bitaw na yan, na hindi kami sunod-sunuran dito sa Senado kagaya nung sa House of Representatives, sunod-sunuran ka ni Speaker Romualdez, ito pa rin ang sinabi ni Romualdez. Ano sabi niya? We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Yung sulat sa akin. We have to respect? Yung mga kasama niya, nag-iiyak na sila. Sabi, bakit ganito? Ba't pinospone? Bakit hindi minadali? Sabi, forthwith. Tapos pagdating kay Romualdez, respetuhin.
Ha? Akin ni Senate President Jesus Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ipinagpaliban ni Escudero. So nakita nyo, hindi tugma. Alam nyo, nagdududa ako dito eh. Gusto nila, parang sa tingin ko, political circus ito. Maalala ko tuloy nung last year, bago napalitan si Mig Zubiri. Maalala ninyo, may awayang House at Senate. Nag-aaway yung dalawang speaker, yung Senate at saka House. Tapos later on, may nangyari. Kumbaga, ikinukubli, kunwari nag-aaway sila para yung taong bayan nakatutok dito. And then nag-aaway sila, ganito ganyan. Nung pumalit si Chis Escudero, parang ang dating pinagtatanggol yung Duterte na about sa yung ICC arrest, 'di ba? Kinover pa natin 'yun, sinasabi ni Chis Escudero, wala silang jurisdiction, pati si Marcos, wala tayong jurisdiction, ganyan. So, ganun lagi ang sinasabi nila. And then later on, nakuha nila si Tatay Digong, dinala nila sa dahig. So, dito na naman, nakikita ko, parang gusto nilang maggumawa ng circus. Kunwari, nagagalit yung mga makabayan, yung mga dilawan, yung mga tropa nilang mga dilaw dyan sa House at sa Senate. Kunwari, umiiyak sila Risa Ontiveros, ano ba yan? Ba't pinopospon? Ganito, ganyan. Kunwari, para tayo, natutuwa tayo eh. Kasi during that time, bago na aresto si Tatay Digong, di ba, nagse-celebrate tayo dahil, umiyak kayo dyan kasi wala naman talagang jurisdiction. Sabi pa ng presidente, sabi ng ganito, sabi ng ganyan. Even dun sa impeachment, anong sabi natin? Sinabi mismo ng presidente, walang impeachment. Pero kahit na sinasabi nila, umiiyak sila dati kasi bakit ang tagal isubmit ng Secretary General kay Speaker Martin Romualdez. At the end of the day, kinonsolidate nila yung first impeachment complaint, second impeachment complaint, third impeachment complaint. Kinonsolidate nila lahat yun as one impeachment complaint. Tapos na-forward na nila from the Speaker to the Senate. So nakita ninyo yung ginagawa nilang political circus dito. Ngayon, ganun ulit ang gagawin nila dito. Kunwari lang sila. Kunwari lang na ipopostpone. Para pagdating ng time na yon, let's say, sabi na natin, okay, na-postpone, naituloy yung impeachment, nagkabutuhan, natalo ang kabila, nanalong Duterte, pero hindi yun talagang plano nila, kundi yung ICC, or pwede rin, kasi maraming mga possibilities na ginagawa nila dito, pwedeng ipopostpone lang muna nila, pero ipostpone nila para tignan nila, medyo babalanse nila at titignan nila kung alin dito yung matutuloy. Kung hindi matuloy yung impeachment, ICC tayo. Kung matuloy yung impeachment, okay lang kahit walang ICC. Kumbaga, tinitignan nila yung mga dalawang options nila dito. So, bagamat nakikita ko dito na medyo firm si Senate President Chis Escudero, medyo may duda pa rin ako na parang ito ay dog show nila, political circus nila para sakyan naman ng mga tao, magkampante, matuwa-tuwa tayo dahil ganito si Chis, and kinukundina nila si Chis Escudero, pero later on baka magulat-gulat tayo, bigla na lang palang inaresto itong sila Senator Bato, Senator Bongo, kasama na yung Vice President. So ingat po tayo Huwag muna tayong mag-agang celebrate. Tingnan natin itong mga pakulo at anggulo na ginagawa nila. Nako ho, delikado.